Tuloy na nga ang gala ko at wala na ngang makakapigil. Nag-lotion na nga ako ng Victoria's Secret na regalo sa akin ng aking tita. Ngayon ko nga lang ginamit ito kasi nga yung kulay ko hindi pa nga bumabalik simula nung umuwi kami galing Palawan. Grabe nga ang sunburn ang inabot namin, pati nga rin si mama hindi pa nga rin bumabalik ang kulay. Hindi na nga maitatago sa akin ng susi dahil ako na nga ang nagtabi. Nagpe-prepare na nga ako nito para after duty ko ay aalis na nga lang ako. After ko nga mag-lotion kinuha ko na nga itong maliit na Victoria's Secret na pabango. Itong regalo sa akin combo na nga dahil may lotion na may kasama na nga ring pabango. Napakabango nga nito at napaka-easy lang dalhin lalo na kung maliit ang iyong bag. Lumabas na nga ako at napakainit nga. Ilang araw ngang hindi nagamit itong sasakyan kaya naman papalamigin ko muna bago ko nga siya gamitin. Dahil baka mabigla naman ito. Nung okay na nga pumasok na nga ako at nag-prep na nga ako dahil nga ako nga paalis na. Pasensya nyo na nga ang mukha ko dyan dahil hindi talaga ako sanay magsuklay at hinahayaan ko na nga lang matuyo. At kahit anong tago ko sa tiyan ko lumalabas nga siya. Nag-seatbelt na nga ako nito at ready to go na nga ang lola nyo. Magpapaka-independent woman muna itong sisi nyo. Dahil nga wala tayong driver for today's video kaya ako na lang muna ang makikita nyong magdadrive. Akala nyo naka-baby bra, no? Crop top talaga yan dahil na sobrang laki ng tiyan umaangat nga yung damit. Seryoso nga ako niyan dahil nga ang daanan dito sa amin papuntang Marikina pa-zigzag para na akong nag-rides. Wala pa nga ako sa wisyo mag-drive nito kaya naman tingnan mo. Kaya kahit wala sa wisyo kailangan seryoso sa pagdadrive dahil konting pagkakamali mo nga lang pwede nga tayong madisgrasya. O diba sabi ko sa inyo para lang tayong nag-rides dahil nga pa-zigzag at pababa pataas dito sa amin. Dumaan na nga rin ako dito sa parang Goldilocks para nga bumili ng cake dahil papunta nga ako sa bahay dahil birthday ng aking lolo. Dito na nga lang ako nag-park sa gilid ng kalsada dahil nga mahirap mag-parking at saglit lang naman ako. Nang makarating nga ako dito sa bahay namin nakita ko walang tao dito sa labas kundi ang lolo ko lang. At meron pa, nakita ko rin dito ang kapatid ni Maui. Ang unang sumilay nga sa akin ang ilong, kaya naman napapitas ako dahil napaka-crispy nga nito. Ilang araw na nga ako nagtitiis at crave na nga ako ng lechon at bala ko na nga bumili ng crispy pata, buti na lang at naglechon ng nanay ko. Kaya naman hindi ko na napigilan at napatikim na nga ako. After ko nga magpapak naghiwa nga muna ako dito ng mansanas pati na nga lang melon dahil balak namin gawing itong juice pero dahil wala ngang yelo at asukal niligyan na nga rin namin siya ng fresh milk at ginawa ko na nga lang salad na prutas nandito na nga si mama at nagluto na nga siya ng kanton dahil sabi ko nga nagugutom na ako, hindi pa ako naganangalian pati na nga rin almusal. Si lola nga todo prepare na nga dito sa picture ng asawa niya dahil nga nagugutom na daw. Ganyan talaga ginagawa niya at nagpapasalamat nga at hinandaan niya nga ang kanyang asawa kahit simple lang. Nag-wish na nga siya dyan sa lolo kung ano yung mga gusto niyang sabihin like panalulin siya sa wedding at natatawa nga ako kay Miriam at nakatulala sa kanyang lola. Nung nakita niya nga kinakamerahan ko siya biglang nagpakitang gilas at bigla na nga lang sumayaw at nagpa-cute. Sabi ko nga sa kanya habang lumalaki siya gumaganda siya. Kaya naman kailangan magkasama siya lagi kay Mabel. Ako na nga ang naunang nag-ubos ng ulam dahil nga gutom na nga ako. Charot lang, syempre hindi ko kayang ubusin yung ulam. Ako lang ang unang kumain. At itong si Lola heart to heart talk nga sila ng kanyang asawa. After ko nga kumain, niyaya ko nga sila mama na pumunta ng SM para nga mag-SB. At may batang sumama kaysa gumala. Siyempre para makadiscount ginamit natin ang PWT at senior ng lola. Nag-order nga lang ako dito ng ice caramel macchiato, java chip at pati chocolate chip cream. Pati na nga rin ang red velvet dahil nga gustong gusto ni Miriam yan. Hindi ba halata? Siya na nga ang nakaubos. Yung tipong ginawa niyang kanin at ulam yung red velvet. Habang lumalaki nga gumaganda nga to si Miriam at gustong gusto niya nga sinasabihan siya ng maganda. After nga namin mag-Starbucks nag-ikot-ikot nga lang kami nang biglang nabudol nga ang lahat. Actually, ang nanay ko ang pasimuno. Hindi naman ako mahilig mag-makeup at skincare pero nadamay ako sa kaartihan nila. Nagpaturo pa nga ako sa kapatid ko kung paano gumamit ng skincare. Dahil sa totoo lang tamad talaga akong alagaan ang sarili ko. Pero wala akong nagawa kaya napasabay ako sa Agos. Dahil napasabay ako, ganito na nga ang kinalabasan ng total. Halatang-haltang nabudol na naman ako. Pauwi na nga kami nito. Nag-aya na nga umuwi si Miriam para makita ang mama niya dahil nga papasok na to.
Dito ko na nga lang pinark sa bahay dahil nga aalis din naman kami bukas. Stay muna nga ako sa bahay at hinintay nga si Mawing makarating. Nung mga alas 12 na nga ng gabi nakarating na nga siya at sinusundo na nga ako dahil uuwi na kami. Ayan lang naman ang ganap for today's video na pagastos na naman tayo. Good night!